Noong nakaraang buwan, isang Japanese destroyer ang tahimik na dumating sa Davao. Hindi ito simpleng goodwill visit. Ito ay isang inspeksyon at ang mensahe nito sa China ay malinaw. Ang Pilipinas ay seryosong pinag-aaralan ang pagkuha ng tunay na destroyer. Sa loob ng maraming taon, ang problema ng ating Navy ay simple. Wala tayong sapat na bigat sa dagat. Ang ating mga frigate, magagaling sila, pero kaunti lang. Habang ang China ay nagpapadala ng Coast Guard vessels na mas malaki pa sa ating mga warship, ang Pilipinas ay kailangan ng sagot na may masa, may armor at may ngipin. Yon ang Asagiri-class destroyer. Ang Asagiri class ay hindi basta barko. Ito ay isang 4,900-ton destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Isang tunay na warship na may anti-submarine warfare capability, surface combat systems, at ang OYQ, Seven Combat Management Suite. Sa simpleng salita, ito ang uri ng barko na kayang harapin ang Chinese fleet at hindi tumatalikod. Noong February 23 hanggang February 26, 2026, ang JS Yamagiri, hull number TV3515, ay dumating sa Sasaport, Davao City. Opisyal na sinabi ng Japan, goodwill visit ito para sa kanilang overseas training cruise. Pero ang nangyari sa loob ng barko ay naiiba. Ang mga opisyal ng Philippine Navy ay nagsagawa ng technical briefings on board. Sa simpleng salita, sinubok ng ating Navy ang barko bago bilhin. Ngunit mayroon pang isang hadlang. Sa loob ng maraming dekada, ipinagbabawal ng Japan ang pag-export ng lethal weapons, ang tinatawag na 5-category rule. Destroyer, bawal. Fighter jet, bawal. Ngunit noong March 6, 2026, 3 araw lamang bago ang video na ito, ang ruling coalition ng Japan ay nag-submit ng formal na proposal. Alisin ang 5-category rule. Gawing legal ang pag-export ng destroyers, ng missiles, ng lethal arms para sa mga bansang kasosyo ng Japan sa seguridad tulad ng Pilipinas. At ang timing ay perpekto. Ang mga Asagiri-class destroyer ng Japan ay papalapit na sa retirement. Ang lead ship, hull number DD-151, ay isa sa mga unang magre-retire. Kasalukuyan, inihahanda na ng Japan ang mga kondisyon para sa posibleng transfer. Standard procedure bago i-consider ang pagbibigay ng barko sa ibang bansa. Sa mga susunod na taon, ang ilan sa mga sister ships tulad ng Yugiri at ang Amagiri ay inaasahang papalapit na rin sa retirement. Ibig sabihin, sa loob ng 1 hanggang 2 taon, bubukas ang isang window ng pagkakataon para sa Pilipinas. 3 Asagiri-class destroyers posibleng available sabay-sabay. Hindi isa, 3. Bakit kailangan ng 3? Dahil ang estratehiya ng ating Navy ay tinatawag na high-low mix. Ang mga bagong Korean frigates, ang Jose Rizal at ang Miguel Malvar, mahal sila. Hindi mo pwedeng ipadala ang ganyang kamahal na barko sa bawat patrol mission sa West Philippine Sea. Ang Asagiri ang sagot. Mas lumang barko, mas mababang gasto sa operasyon, pero sapat ang lakas para harapin ang Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Ngunit ang pinakaimportanteng advantage ng Asagiri ay hindi ang kanyang mga kanyon o missiles. Ito ang modern tactical data links ng Japan. Ang sistema na nagpapahintulot sa mga barko na mag-share ng real-time tactical data, posisyon ng banta, aircraft tracking, submarine detection. Sa buong fleet, kung makukuha ng ating Navy ang Asagiri na may ganitong sistema, ang lahat ng ating barko mula sa mga lumang corvette hanggang sa bagong Malvars
ay maaaring kumonekta sa iisang network, isang mata, isang utak, isang fleet. Bakit ito critical ngayon? Dahil ang estratehiya ng China sa ating karagatan ay simple, overwhelming mass. Nagpapadala sila ng Coast Guard vessels at maritime militia boats para intimidate ang ating mga smaller patrol craft. Pero ang Asagiri sa 4,900 tons ay mas malakas at mas armado kaysa sa karamihan ng barkong ginagamit ng China laban sa ating mga patrol craft sa West Philippine Sea. Para sa unang beses sa matagal na panahon, ang Pilipinas ay magkakaroon ng kakayahang tumindig sa West Philippine Sea nang hindi tumalikod. Ang 2027 ay maaaring maging pinakaimportanteng taon sa kasaysayan ng Philippine Navy mula nang matapos ang World War II. Ang batas ng Japan ay binabago. Ang mga barko ay inihahanda. Ang ating Navy ay nakakumpleto na ng inspeksyon at nag-submit na ng rekomendasyon. Ang lahat ng bahagi ay nasa tamang posisyon na. Ang tanging natitirang tanong, magiging handa ba tayo na samantalahin ang pagkakataong ito? Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.